Bakit parang mas ikaw pa ang naghahabol? Gayong ikaw ang mas nagmamahal? Kung nararanasan mo to, kailangan mong mapanood ito hanggang dulo. Hindi mo maintindihan kung bakit bigla siyang nagbago. Dati-rati sweet, malambing, at laging nandyan. Pero ngayon, parang multo. Nandyan pero hindi mo na maramdaman. Hindi na siya katulad ng dati. Iniisip mo, ako ba ang may problema? Ako ba ang may mali? Pero teka lang, baka hindi ikaw ang nagkulang. Baka sobra ka lang magmahal. At minsan ang taong mas nagmamahal, siya ang mas nasasaktan. Bakit tayo naiwan ng mga mahal natin? Bakit ganon? Yung taong mahal na mahal mo, siya pa ang kayang mang-iwan? Dahil sa katotohanan ito, ang pagmamahal ay hindi sapat kung hindi ito parehas. Pwede mong ibigay ang lahat, oras, pag-unawa, sakripisyo. Pero kung hindi siya handang gawin ng pareho, mapapagod ka. Ang masakit pa niyan, habang pinapakita mong mahal mo siya, doon siya unti-unting lumalayo. Bakit? Dahil sa psychology ng tao, kapag alam nilang sigurado ka sa kanila, nawawala ang thrill, nawawala ang effort, nawawala ang respeto. The power of not caring too much. May kasabihan, kapag ikaw ang mas nagmamahal, ikaw ang mas mahina. Pero hindi ito ibig sabihin na mali ang magmahal. Ang ibig sabihin lang nito, kapag binigay mo ang buong puso mo sa isang taong hindi marunong mag-alaga, masasaktan ka. Minsan, kailangan mong malaman kailan titigil. Kapag lagi kang available, lagi kang nagbibigay, lagi kang andiyan. Nawawala ang mystery. Nawawala ang halaga mo. Dahil kung lagi kang nandyan, iisipin niyang wala kang ibang pagpipilian kundi siya. Bakit mas lalong nagiging malamig ang isang tao? Pansinin mo to. Kapag hindi mo siya pinapansin, bigla siyang nagiging sweet. Pero kapag ikaw ang nagpaparamdam, parang siya naman ang nawawala. Bakit kaya? Simple lang. People value what's scarce. Ang tao kung anong bihira, yun ang hinahanap. Kapag masyado mong ipinakita na ikaw ang naghahabol, nawawala ang kilig. Nawawala ang effort. Dahil alam niyang kahit anong gawin niya, andyan ka pa rin. Kaya minsan, kung gusto mong makita kung tunay kanyang mahal, lumayo ka muna. Ang tunay na nagmamahal, hindi namimilit. Hindi mo kailangang habulin ng taong mahal ka. Kapag mahal ka ng isang tao, kusa siyang lalapit. Hindi mo kailangang magmakaawa ng pansin. Hindi mo kailangang umiyak para lang mapansin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat pilitin. Hindi dapat sinusugal araw-araw. Dapat yan ay kusa, buo at totoo. Ang pagiging available lagi sa isang taong wala namang effort ay hindi pagmamahal. Pagpapakatanga yan. Self-respect bago pagmamahal. Kapag pinipilit mong manatili sa isang relasyon na hindi pantay, unti-unti mong nawawala ang respeto mo sa sarili mo. Isipin mo, bakit ka maghihintay sa taong hindi ka kayang unahin? Bakit mo ipaglalaban ang taong hindi ka kayang ipaglaban kung may natitirang respeto ka sa sarili mo? Bitawan mo ang hindi ka mahal. Dahil sa bawat segundo na nananatili ka sa maling tao, binababa mo ang standards mo. At habang tumatagal, mas mahirap na itong ibalik. Bakit minsan kailangang lumayo para mahalin? Minsan, ang tanging paraan para mapansin ka ng taong mahal mo ay hindi sa paglapit, kundi sa paglayo. Kapag wala ka na, sa kanya lang mararamdaman ang pagkawala mo. Kapag hindi ka na nagpaparamdam, sa kanya lang mapapansin na ikaw pala yung nagbibigay ng kulay sa mundo niya. At kung kahit sa pagkawala mo ay hindi pa rin siya gumising, isa lang ang ibig sabihin nun, hindi ikaw ang mahal niya. Masakit pero kailangan mong tanggapin. Paninindigan sa harap ng paglilinlang. Minsan kailangan mong gumamit ng prinsipyo, hindi lang damdamin. Ang stoic na Pilipino ay marunong magmahal, pero marunong ding lumayo kapag nasasaktan. Hindi siya nagpapadala sa luha, sa lambing, o sa mahal kita pero hindi ako ready na linya. Alam niya ang halaga niya at hindi siya tatanggap ng kulang sa pagmamahal. Tandaan, hindi sukatan ng pagmamahal ang haba ng pinagsamahan. Ang sukatan ay kung paano kayo lumaban para sa isa't isa. Araw-araw, hindi lang kapag convenient. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Tanungin mo ang sarili mo. Mahal mo pa ba siya o nasanay ka lang? Masaya ka pa ba o umaasa ka lang na babalik ang dati? Ikaw pa ba ang mahal niya o ibang tao na ang nasa puso niya? Kung ang sagot mo sa mga tanong na yan ay puro pagdududa, siguro panahon na para piliin mo naman ang sarili mo. Sa pagmamahal, walang kasalanan ng magmahal. Ang kasalanan lang ay kapag binigay mo ang buong puso mo sa taong hindi marunong magpahalaga. Hindi masamang umasa, pero kung paulit-ulit ka ng sinasaktan, paulit-ulit kang binabalewala, baka panahon na para tumigil ka na. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi ka ipagpapalit sa katahimikan. Hindi ka gagawing tanong kundi kasagutan.
Ang taong may gusto, gumagawa ng paraan. Kapag mahal mo ang isang tao, walang dahilan na pwedeng humadlang. Hindi totoo ang, busy lang ako. Ang dami ko lang iniisip. Oo, mahal kita, pero kailangan ko muna ng space. Dahil ang taong may gusto sa'yo, gagawa ng paraan. Ang taong walang pakialam sa'yo, maghahanap ng dahilan. Huwag mong hayaang bulagin ka ng emosyon mo. Dahil minsan, masakit man tanggapin, ginagamit ka lang niya bilang backup, bilang option, bilang pansamantala. Paminsan-minsang lambing pero walang commitment. Na-experience mo na ba ito? Minsan sweet siya, magpaparamdam, magpapakilig, tatawagan ka. Tapos biglang mawawala. Parang wala na naman. Akala mo may pag-asa na ulit. Pero ang totoo, pinapaikot ka lang. Ito ang tinatawag na breadcrumbing. Binibigyan ka ng maliliit na atensyon para lang hindi ka tuluyang lumayo. Ginagamit niya ang feelings mo para manatili ka, pero ayaw niyang mag-commit. Huwag mong iwan ang sarili mo sa paghahabol sa iba. Habang hinahabol mo siya, napapansin mo ba na unti-unti mong nakakalimutang mahalin ang sarili mo? Nakakalimutan mong kumain. Hindi ka na makatulog ng maayos. Puro siya ang laman ng isip mo. Pero siya, nagpa-party. Nagtatawanan, parang wala lang. Huwag mong hayaang iwan mo ang sarili mo habang hinahanap mo siya. Kung kailangan mong lumaban, gawin mo iyon para sa sarili mo, hindi para sa taong hindi kayang lumaban pabalik. Ang tunay na kalmado, hindi nagpapakatanga. Marami ang nagkakamali sa pagiging kalma. Iniisip nila, kalma lang, baka babalik din siya. Kalma lang, baka nagsisisi lang siya ngayon. Pero tandaan mo ito, ang tunay na kalmado, marunong ding magdesisyon. Kapag nakita mong hindi na totoo ang nararamdaman niya, kapag ramdam mong ginagamit ka lang niya, kapag paulit-ulit ka ng sinasaktan, kalma ka pa rin pero lumalayo. Ang pagkakalmado mo ay hindi dapat katumbas ng pagiging tanga, kundi ng pagiging matatag at may prinsipyo. Panandali ang saya, permanenteng sakit. Oo, masarap sa pakiramdam kapag nagparamdam siya. Yung isang chat niya parang binigyan ka ng pag-asa. Yung isang miss you niya parang nakalimutan mo ang lahat ng sakit. Pero yan ang delikado. Mas pinipili mo ang panandali ang saya. Kapalit ng paulit-ulit na sakit. Hindi ka nararapat sa mga tira-tirang oras. Hindi ka option. Hindi ka backup plan. Ikaw ay tao. May damdamin, may puso, may dignidad. Stoic strategy. Pagsasanay sa damdamin. Ang tunay na stoic ay hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin. Kapag gusto mo siyang i-chat, huminga ka muna. Kapag gusto mong habulin siya, umupo ka muna at tanungin mo ang sarili mo. Kung hindi ako magpaparamdam, magpapakita ba siya? Kung ang sagot mo ay hindi, bakit mo siya hinahabol? Magsanay kang kontrolin ang emosyon mo. Hindi mo kailangang i-react lahat ng nararamdaman mo. Kasi kung palagi kang padalos-dalos, lagi kang matatalo. Silence is a weapon. Minsan, hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang habulin o magmakaawa. Ang pananahimik ay isang napakalakas na sandata. Kapag wala kang sinasabi, mas maririnig niya ang konsensya niya. Kapag wala kang galaw, mas mararamdaman niya ang pagkawala mo. Kapag hindi mo na siya hinahabol, mas malalaman niya kung gaano ka kahalaga. Pero tandaan, hindi mo ginagawa ito para sa kanya. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. May mga pagpapalaya na mas makabuluhan. Hindi lahat ng relasyong pinili mo ay kailangan mong ipaglaban. Minsan, kahit gaano mo siya kamahal, mas makabubuti pang palayain siya. Dahil ang totoo, hindi mo hawak ang puso ng tao, kahit anong effort mo kung iba ang tinitibok ng puso niya, hindi mo siya mababago. Masakit man, pero minsan ang pagpapalaya ay pagmamahal na rin. Hindi sa kanya, kundi sa sarili mo. Kung napapagod ka na, huwag mong ipilit. Kung paulit-ulit ka nang nasasaktan, huwag mo nang hanapin ang kasalanan sa sarili mo. Hindi lahat ng pagmamahal ay may happy ending. Pero lahat ng sakit ay may aral. At ang pinakamahalagang leksyon, piliin mo ang sarili mo. Kahit ilang beses kang masaktan, bumangon ka. Hindi dahil sa pag-asa na babalik siya, kundi sa paniniwalang may mas nararapat sa'yo. Ang taong mahal ka, hindi ka papaasahin. Kapag mahal ka ng isang tao, hindi ka niya guguluhin. Hindi ka niya lolokohin. Hindi ka niya iiwan sa tanong kung mahal ka pa ba niya o hindi. Dahil ang tunay na nagmamahal hindi nagpapahula. Hindi ka niya iiwan sa alanganin. Hindi ka niya ipaparamdam na ikaw lang ang habol habang siya ay palaging pakipot. Clarity ang isa sa pinakapayak pero pinakamakapangyarihang anyo ng pagmamahal. Kung hindi malinaw ang kilos niya, baka hindi rin malinaw ang nararamdaman niya. Bakit tayo takot mawala sila? Maraming natatakot bitawan ng isang tao. Kahit alam naman nilang hindi na sila pinahahalagahan. Bakit? Dahil takot silang mag-isa.
Dahil umaasa silang magbabago pa. Dahil nakakabit na ang self-worth nila sa taong mahal nila. Pero tandaan mo, walang tao ang may karapatang sirain ang tingin mo sa sarili mo. Kung patuloy mong hinahayaang abusuhin ang puso mo, hindi siya ang problema, ikaw. Rejection is redirection. Hindi ka niya pinili? Hindi niya sinuklian ang effort mo? Baka kasi hindi talaga siya ang para sa'yo. Minsan, ang mga rejection sa buhay ay hindi para saktan tayo, kundi para ilihis tayo sa maling daan. Hindi mo palang alam, pero baka ang taong para sa'yo ay yung marunong mag-effort, marunong magparamdam, marunong mag-alaga, hindi yung laging nawawala. Panahon na para isara ang pintuan. Isang mahalagang prinsipyo ng Stoicism. Kung wala kang kontrol, bitawan mo na. Hindi mo kontrolado ang damdamin ng ibang tao. Hindi mo hawak ang desisyon nila. Hindi mo rin mapipilit ang pagmamahal. Pero hawak mo ang sarili mo. Kaya kung hindi ka na pinipili, isara mo na ang pinto. Mas okay nang mawalan ka ng isang tao kaysa mawalan ka ng dignidad, respeto at pagmamahal sa sarili. Ang tunay na lalaki o babae, hindi tumatakas. Maraming nagtatago sa excuse na, hindi pa ako ready. Gulo lang sa isip ko. Pahinga lang muna. Pero ang totoo, ang tunay na lalaki o babae, hindi tumatakbo sa commitment. Kung mahal ka talaga niya, haharapin niya ang pagdududa, ang takot, ang pressure, para lang manatili sa'yo. Kapag ang isang tao ay handang mawala ka para lang huwag mapagod, ibig sabihin hindi ka niya kayang panindigan. Huwag mo na siyang ipagdasal kung ikaw ang pinapagod. Marami ang nananatili dahil pinagdarasal ko siya. Baka si God ang gumawa ng paraan. Pero ito ang masakit na totoo. Huwag mo nang ipagdasal ang taong ikaw ang pinapahirapan. Baka kasi ang sagot sa dasal mo ay, anak, hindi siya para sa'yo. Baka binibigyan ka ng signs pero tinatanggihan mo. Baka binibigyan ka ng dahilan para lumayo pero pinipilit mo pa ring lumaban. Amang totoong kapayapaan ay nasa pagbitaw. Hindi mo makukuha ang peace of mind sa pagtitiis. Hindi mo mararamdaman ang tunay na katahimikan habang umaasa ka sa maling tao. Ang totoong kapayapaan ay makikita mo sa bitaw. Kapag tinanggap mong hindi ikaw ang pinili, kapag tinanggap mong hindi lahat ng mahal mo ay dapat ipaglaban, kapag tinanggap mong sapat ka, kahit pa iwan ka, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Ang tahimik na pag-alis. Hindi mo kailangang mag-ingay para umalis. Hindi mo kailangang magpaalam ng bongga. Hindi mo kailangang ipaalam sa lahat na nasaktan ka. Ang stoic, tahimik pero buo ang loob. Kapag wala nang silbi ang pananatili, lumalakad siya palayo. Marangal, walang drama, walang sigawan. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil napagod na siyang magmahal ng taong hindi marunong tumanggap. Sa dulo ng lahat, isa lang ang gusto nating lahat, mahalin. Pero huwag mong hayaang sa paghahanap ng pagmamahal, ikaw mismo ang mawala. Kung iniwan ka niya, kung hindi ka pinili, kung paulit-ulit kang binigo, hindi ibig sabihin wala kang halaga. Ibig sabihin lang hindi siya ang taong kayang kilalanin yon. Like kung may napulot kang aral na tumama sa'yo. Subscribe para sa mas marami pang kwentong stoicism at diskarte sa buhay.